Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay ang salitawa. Sa ating ebanghelyo kahapon, narinig po natin ang ginawang paglilinis ng ating Panginoon sa templo na binaboy gawa ng ginawa nilang isang palengke ang tahanan ng Diyos. Sa ating mga pagbasa ngayong araw na ito, muli tayong binabalik ng Panginoon sa kahalagahan ng paglilinis. At ito naman ang paanyaya ng panahon ng Kwaresma, ang paglilinis bilang ating paghahanda sa pagdiriwang natin ng Paschal Mystery ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. At ano bang klaseng paglilinis ang inaasahan ng Panginoon sa atin? Nawa matuto tayo sa ating mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, narinig natin yung kwento ni Naaman na isang kitongin kung saan siya ay lumapit kay Propeta Elisha para mapagaling sa kanyang kapansanan, sa kanyang sakit na ketong. Subalit hindi siya sinipot o man lang personal na kinita ng propetang ni Elisha, pero nagbigay ito ng instruction na 7 beses niyang ilulublob ang kanyang sarili sa Jordan River. Sa unang dating, nangingibabaw yung pride ni Naaman na gawin ang bagay na yan na inutos ng isang taong hindi man lang siya sinipot o kinita ng personal. Pero sa kaulihan, sinunod pa rin ito ni Naaman, kaya siya ay nalinisan sa kanyang kapansanan sa nagpaparumi sa kanya. Paglilinis po ng pride ang ipinapakita sa ating unang pagbasa ngayon. Kapag tayo'y nilamon ng ating pride, mahirap tayong sumunod at tumugon sa paanyaya ng Panginoon. Mahirap sumunod kay Jesus na maglakbay patungo sa kalbaryo ng krus, sa kalbaryo ng buhay natin, kung tayo ay ma-pride sa ating sarili. Sa ating ebanghelyo naman mga kapatid, narinig natin si Jesus kanyang ipinaalala sa kanyang mga kababayan yung maling pananaw nila tungkol sa kanya, na dito ipinamukha ng Panginoon sa kanyang mga kababayan kung gaano kakitid ang kanilang pananaw tungkol sa kanya na kanilang mismong kababayan, at kung gaano din kalaki ang pride nila na hindi nila matanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nais na lang nilang itapon si Jesus nang ipinaalala ni Jesus sa kanila yung ginawa ng 2 propeta na pinagaling nila yung mga tinaguriang outsider ng mga Hudyo, na kung saan kanyang ipinaalala na maski sa mga taong ito ay mayroong pagpapala ang Diyos. Pero hindi nila ito matanggap. At dahil hindi nila ito matanggap, dahil nangibabaw yung pride nila, nais na lamang nilang ibasura, itapon si Jesus. Mga kapatid, kadalasan po pag ayaw natin yung katotohanan ng dahil sa pride natin, gaya ng mga kababayan ni Jesus, gusto nating itapon yung katotohanan. Pero kahit na anong gawin natin na pagtatapon, hindi natin pwedeng mabago ang katotohanan. Kaya po sana atin pong linisin ng ating puso sa ating mga pride, sa ating pride na siyang dumudungis para tunay natin makita na ang Diyos ay kapiling natin at tunay nating makita ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.